Gikan sa 106.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita. Impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sa ulot balitaan ka Radyo Ugyon. Yari na Ugyon Balita Agosto 23 tuig 2023. Duha ka More Progress Garden Contest entries ka Santa Barbara gin-evaluate na ka Iloilo Provincial Government. Filing kasi si magasugod na sa masunod nga simana. COMELEC na pagwa ka qualification sa mapadalagan sa barangay kag SK elections. Insakto nga pagboto sa insakto man nga balota. 34 ka pulis sa Pasig City ginpang-relieve. 20 pesos nga presyo kabugas, imposible sa buong nga panahon. Petition sa fare hike ginaplano ka transport group sa Western Visayas. Gin-evaluate ka gin-validate ka mga representante kay Iloilo Provincial Government ang duha ka entries ka Banwa ka Santa Barbara sa More Progress Garden Contest. Ang tinaga nga More Progress ang nagakahulugan nga Movement for a Robust, Progressive, Globally Competitive and Resilient nga ginlansar ka probinsya ka Iloilo. Ikaduha na ini nga beses nga ginbisita kay evaluators ang duha ka entry sa More Progress Garden Contest. Ang Daga Eco Park kag Rizal Integrated Farm sa Barangay Magansina. Subuman may isa pagid ka entry sa Barangay Buyo, Santa Barbara nga ilaman pagabisitahon. Pamatian pahayag ni Sir Joven Dancy, Iloilo Provincial Government Evaluator sa interview ni Eugen Albert Savaris. Dancy, nagarepresenta ako sa Iloilo Provincial Government. Ari kami subong diri sa Santa Barbara para nga mag-validate sa aton nga More Progress Garden Contest nga kung sa diin ang Santa Barbara mi ara sa tatlo ka entries. Ari kami subong ikaduha pa lang namon nga ginbisitahan ang duha ka area kag may isa pa kami nga pagkatuan. Duha ka More Progress Garden entries ka Santa Barbara gin-evaluate na ka Iloilo Provincial Government. Masugod na sa Lunes, Agosto 28 ang filing ka Certificates of Candidacy o kon COC, iniabisar nga holiday o kon National Heroes Day. Ang opisina ka Commission on Elections o kon COMELEC sa Kabanwahanan bukas sa pagbaton nga mga pormas ka mga kandidato halin sa alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon sa sulod ka 6 ka adlaw tubtob Setyembre 2, 2023. Kagsabahin ka Santa Barbara, amat-amat na nga nagapadulong ang mga luyag magpapili sa Oktubre 30 agud magkuha ka pormas kag ini ang ginapang-check ka COMELEC agud ihitso na antes panotaryohan. Filing ka COC magasugod na sa masunod nga semana. Nagpagawa ang Commission on Elections sa COMELEC ang mga qualifications sa mga luyag magpadalagan bilang punong barangay, barangay kagawad, SK chairman kag SK kagawad sa maabot nga eleksyon sa Oktubre 30. Sila ang dapat rehistrado nga botante ka barangay kun diin mapadalagan. Residente ka barangay sa hindi magnubo isa ka tuig, kamaan magbasa kag magsulat ka Filipino o kung anuman nga lokal nga dialekto. Wala sang kaso nga may kaangtanan sa moral nga may penalidad nga isa ka tuig o kung masobra pa sa duha ka tuig pagkatapos ka sentensya kag indi diskwalipikado base sa layi. Kag ang mapailiher sa punong barangay kag barangay kagawad ang dapat nagaedad 18 anyos pasaka sa adlaw ka eleksyon. Samtang ang mapadalagan sa SK chairperson kag SK kagawad ang dapat nagaedad 18 anyos apang hindi maglagpas sa 24 anyos sa adlaw ka eleksyon. Kag wala sang pamilya akon pariyente tubod second degree of consanguinity o kan affinity sa incumbent elected official sa Pilipinas sa rehiyon sa probinsya, syudad, munisipalidad o kun sa barangay, kun diin mapadalagan.
COMELEC nagpagwa ka qualifications sa mapadalagan sa barangay kag SK elections. Nagapahanumdom ang Commission on Elections o COMELEC sa publiko sa insakto nga pagboto sa barangay kag sangguniang kabataan o SK elections. Kung sa diin may tatlo nga nagkalain-lain nga balota, may SK ballot for SK voters nga nagaedad 15 tubtob 17 anyos, may ara naman nga barangay kag SK ballot para sa barangay kag SK voters nga nagaedad 18 tubtob 30 anyos. Kag barangay ballot para sa barangay voters nga nagaedad 31 anyos pasaka. Insakto nga pagboto sa insakto man nga balota. Sinukay Police Major Rolando Aranyo tagpamaba kay Iloilo Police Provincial Office 34 ka personnel ka Pasig City Police Station kag Provincial Special Operations Group ang ginpang-relieve sa ila puesto tungod sa ginaligar nga planting evidence sa raid sa barangay Agtabo, Pasig City sang Agosto 12. Kung sa diin 34 nga personnel ang yara sang ginserbeng search warrant kay Neptali Barrios kag nakuwaan ka madamo nga armas. Ginpaidalman sa administrative relief si Pasig City Chief Lieutenant Colonel Aaron Palomo samtang nagapatigayon ka investigasyon ang PRO6. Pamatian pahig ni Police Major Aranyo sa interview ni Eugen Rey Shedina. Kaya mo rin isa ka basic natin gidya nga SOP dapat i-clear nato nanay ang knowing nga ang subject of the raid are armed and dangerous. Remember nga sila ning suspekto sa strapping incident sa may Baraulan. May mga sila nga mga high caliber nga mga armas. So hindi gid pwede nga hindi nato na pag-clear kay ang ato nga pinaka purpose is to secure ka tanan-tanan nga mga tao sa area, to include aton sini nga mga operating personnel. No, actually ang naka-search warrant naton is ang armas. 34 ka pulis sa Pasig City ginpang-relieve. Ginako sang Department of Agriculture nga hindi mahimo nga mapanaog sa 20 pesos ang presyo sang 1 ka kilo ka bugas sa sunod nga 2 ka tuig kontra sa pahayag ni Presidente Bongbong Marcos sa tion sang iya nga pagpangampanya. Base sa monitoring sang Department of Agriculture, ang pinakabarato nga bugas nga lokal ang yara sa 41 pesos kada kilo. Pero sunod sa iban nga mga kongresista, rice cartel ang nagadikta sang presyo. Ang rice cartel amo ang nagakontrol sang produksyon sang bugas, presyo sang paray kag mga rice trader nga involved sa rice cartel. Ang iban naman nga mga kongresista ang nagapati nga tungod ini sa mahal nga presyo sang imported rice, gani nagamahal man ang presyo sang local rice. 20 pesos nga presyo ka bugas, imposible subong nga panahon. Nagaplano nga mag-file sang fair hike petition sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB Region 6 ang mga transport groups sa Western Visayas bangod sang wala untat nga pagtaas ang presyo sa mga produktong petrolyo. Nagsakang presyo sang gasolina sang piso kag 10 sentimos sa kada litro. Ang diesel ang nagsaka sang 20 sentimos samtang 70 sentimos sa kerosene. Kag sunod sa presidente sang Western Visayas Federation of Transport Cooperative and Corporation, Rizal Alido, kun ang ginaekspektar nila nga fuel subsidy halin sa Department of Transportation ang hindi pa marili subong nga simana o kung sa masunod nga simana ang mag-file sila sang petition para sa 2 ka pesos nga pagpasaka sang pamasahe para sa modernized kag traditional jeepneys. Sa piyak nga bahin sunod sa presidente naman sang Western Visayas Transport Cooperative, Raimundo Boyat Parcon, kung siya lang ang pasugtan nga mag-file, siya sang 2 ka pesos kag 50 sentimos sa pamasahe subong nga simana. Ginklaro ni Parcon nga ang fare adjustment ang para lang sa una nga 4 ka kilometro. Ang minimum fare sa traditional public utility jeepneys ang yera sa 12 pesos kag 14 pesos naman para sa modernized public utility jeepneys.
kag ang pareho ang may dugang nga charge sa kada sa masunod nga kilometro. Petition sa fare hike ginaplano ka transport group sa Western Visayas. Kag amuyad ang natipon nga balita subong nga adlaw. Tubtubwa sa pareho nga oras kag istasyon sa DYIS FM 106.7. Ini si Eliza Cordero. Kag ako si JJ Bordon. Maayong hapon. Inyo nabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News Center.